Mga katambay, mga kabayan, kamusta po ang lahat? Si Katambay Manong po, dito po sa Tambay mga kabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat mga katambay. Ito po, komentuhan po natin itong pong pahayag ng palasyo mga katambay. Dahil plano pong gamitin ng kampo po ang legal counsel po sa pangunguna po ni Attorney Capman. Ang ginawa po nilang hearing, lalong-lalo po sa pangunguna po ng ading ni na si Senadora Amy Marcos, na gamitin po ang naging resulta po ng investigasyon po nila, lalong-lalo po sa ginawa po nila pagdakip o sinasabing kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Nag-react po dito ang palasyo at hindi raw po ito makakatulong at hindi raw ito magiging sinasabi po nila yung Senate hearing ay baka maging negatibo pa raw po ang resulta nito sa ICC. Totoo po ba ito, mga kababayan? Pakinggan po natin ang palasyo kung paano po ang reaksyon nila rito, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Maging negatibo pa po sa kanila. Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at makikita kung paano ito ginawa, siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Sa halip na makatulong, maaaring magdulot pa ng negatibong resulta kung gagamitin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang findings ng nakasaad sa Senate Committee Report. Ito ang paniwala ng Malacanang sa ulat na planong gamitin ni Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte, ang findings ng Senate Committee on Foreign Relations para mapagbigyan ang hiling nitong interim release. Sa naturang report ng komite na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos, mapatutunayan umano na ang pag-aresto ay iligal. Base ito sa mga isinagawang pagdinig ng Senado ukol rito. Payo ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mas mabuting tumutok na lamang ang defense team ni dating Pangulong Duterte kung papaano didepensahan ang dating Pangulo sa mga aligasyong may kaugnayan sa war on drugs. Yes, for the fees, he has allegedly been demanding from his client, former President Rodrigo Duterte. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should concentrate on the allegations and admissions of the former president of his killings, and that he ordered the killings of some people in relation to war on drugs. Ukol naman sa estado ng kalusugan ng dating Pangulo, sinabi ng Malacanang na wala namang dapat ipag-alala sa ngayon. Ayan po mga tambay, nakita niyo po, defensive na po sila ngayon, di ba? Kasi lalabas po katotohanan. Abogado po ito. Abogado po ito, alam niya po yon na wala pong basis, saka mali po. Mali po ang ginawang proseso. Kasi mismo po siya, may pahayag po siya dyan kung paano po ang tamang gawing aresto o pag-aresto ng isang ICC. Kasi may sinusunod po kasing proseso ang ICC. Meron po silang Rome of Statute ang ICC. Binanggit niya po yan sa kanyang mga vlog. Vlogger din po ito Si sinasabi ng Vice President na garbage in, garbage out at pinsan ni Franz Castro. Ito pong si Claire Castro, ang Yusek. Siya po mismo. Ayon po yan sa kanya mismo bilang abogado siya at vlogger. Sinabi niya po, ang tamang proseso po ng pagdakip, lalong-lalo kung aarestuhin ito ng isang ICC, mga kababayan. Kung ikaw ay meron pang jurisdiction ng ICC sa atin, pwedeng gagawin nila yon. Wala pong jurisdiction ng ICC sa atin. Hindi tayo miyembro niyan. Kaya doon pala, sablay na yan. At yung ginawang pag-aresto ay ayon mismo rito. Kaya garbage in, garbage out. Tawag ng Vice President yan. Di ba? Kailangan, pag inaresto yan, dadalin mo ang warrant of arrest, ipapakita mo sa isang akusado na sinasabing si dating Pangulong Duterte. Pagka nabasahan mo na yan ng warrant of arrest, saan mo raw dadalin ito? Kung na-serve na ng pulis. Saan po? Ipipresenta raw po ito sa korte, sa lower court. Kailangan madesisyonan ito ng lower court.
At kailangan makita ng korte, ng piskal o ng judge na tama ang ginawang proseso pag-aresto dito sa akusado. Nangyari po ba yan kay dating Pangulong Duterte? Hindi po ba hindi? Nakita yan ng mahigit 100 milyong Pilipino at nakita yan ng mga OFW at nasaksihan din po yan sa buong mundo kung paano po ginawa nilang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Dinala lang po nila sa kampo. Airport, diretso sa kampo. Hindi na po nila dinala sa korte. Hindi po ba ganun ang ginawa ng kapulisan at kasundaluhan sa buwatan? Kaya nga kidnapping ang findings ng Senado. Kasi hindi mo hinarap. Hindi mo dinala sa korte. Di po ba? Dinala mo lang sa kampo ninyo. Tapos, diniretso nyo na sa eroplano. Diretso na sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Hindi po ba? Ngayon, nababahala po sila ngayon. Kasi gagamitin po talaga itong findings ng Senado ni Attorney Capman. Batas po kasi ang pinag-uusapan dito. Di po ba? Kailangan yung proseso ng batas. Kasi po, batas eh. Kaya ka nga nililitis dahil kailangan mo makakuha ng katarungan sa batas. Batas ang magbibigay ng katarungan sa'yo. Di po ba? Paano ka makakuha ng tama o sinasabing katarungan kung ang umpisa pa lang ng pag-aresto sa'yo ay hindi na tama? Anong katarungan ang makukuha mo sa batas niyan? Anong batas ang meron kang nakuha? Ni hindi ka malang nakakuha ng due process nung ikaw ay arestuhin nila? Sige nga. Tapos sasabihin sa atin ngayon, nagwo-worried na sila kasi alam ito at mabubunyag sa buong mundo ang ginawa nilang sabwatan at hindi nakakuha ng proseso ng batas ang dating Commander-in-Chief ng Pilipinas, si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kailangan ng proseso ng batas. Di ba yung mga ordinaryong Pilipino katulad natin? Di po ba pagka tayo inaaresto ng kapulisan, binabasahan tayo? Di po ba? Di po ba ng warrant of arrest, dala-dala nila? Nakapapel. Di po ba babasahan ka ng kanilang dala-dala na sinasabi inaaresto ka? Di po ba? Babasahan ka tapos dadaling ka sa korte. Di po ba? Ganyan na nangyayari sa atin, sa ating bansa. Lalong-lalo sa mga pangkaraniwang Pilipino, ganun kahit kanino. Na Pilipino, ganun ang ginagawang pag-aresto. Di po ba? Warrant of arrest. Hindi katulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Cellphone, binasa lang sa cellphone. Nakita ng buong Pilipinas. Nakita ng buong Pilipino. Sa buong mundo. Hindi po ba? Tapos ngayon, pinasisinungalingan ng isang USEC na mag-focus na lang daw po doon sa kaso na kinaso nila. Di po ba? Paano ka magpo-focus doon sa kaso na gawa-gawang kaso? Dahil mismo ang DOJ Secretary nagsabi na yan. Di po ba? Dahil alam nila yan na wala na kaso yan. Wala na mga wala nga ebidensya yan eh. Kaya nga walang kasong isinampayan sa Pilipinas dahil hindi matibay ang ginawa nilang investigasyon dyan at walang mga ebidensya. Pero ngayon, nung ipatapon po nila yan at ayaw pa nilang ipagamit sa ICC, yung Senate hearing na ginawa po nila investigasyon dyan. Ngayon, nakita nyo po, lumalabas na po ang katotohanan. Nagwo-worried na po sila. Natatakot na po yata ang Malacanang. Bakit kaya? Hindi naman kasi pwedeng itong tanggihan ng ICC. Kasi batas ito. Hindi pwedeng tanggihan ng ICC. Kailangan maimbestigahan ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kailangan kang may proseso ng batas, hindi pwedeng shortcut. Kasi ang ginagawa ni attorney na tinatawag na garbage in, garbage out, abogado po ito. Pero mismo siyang abogado na nagsabi na may proseso ng batas, lalong-lalo po sa pagdakip ng dating Pangulong Duterte kung dadakpin ka ng ICC. Mismo siya nagsabi eh. Yung proseso.
Pero ngayon, baliktad na po. Kailangan po wag tumutok. Pinapayuhan pa ni Yusek si Attorney Kaufman na wag mag-focus sa Senate investigation. Mag-focus daw po dito sa mga kaso na ipinail po ng gobyerno kasama pa gobyerno. Nakita nyo po? Hindi pa nga sila tapos questionin. Step by step po yan. Kailangan tama ang proseso ng batas. Di po ba? Hindi papayag ang kampo ni dating Pangulong Duterte kasi abogado po si dating Pangulong Duterte. Piskal po yan. At dating Pangulo, alam niya ang proseso ng batas. Kaya kinu-question niya lahat ang proseso ng batas na ginawa ng administrasyon ng tinatawag na sumisinghot daw po ng coke, sumisinghot daw po ng pulburon, at sumisinghot din daw po ng tawas. Yan po ang mga issue niyan. Kinu-question po nila yan. Yung gobyerno ng binagoong Pilipinas. Di po ba? Dapat nilang questionin yan. Tama ba ang ginawa ng gobyerno ng binagoong Pilipinas na pag-aresto sa kanya? Ku-questionin nila yan. Di po ba? Dahil batas ang pinag-uusapan. Proseso ng batas. Nakuha ba po ba? Nakakuha po ba ng proseso? Due process? Ang dating Pangulong Duterte? Sige nga. Nagsisinungaling na lang po yata itong Yusek. Bakit? Nagtatanga-tangahan na lang kaya? Nagbobobobobohan na lang kaya ang Yusek dahil sa pakinabang? Nagpapakabobo na lang sa proseso ng batas ang Yusek? Kaya? Ganon? Hirap na hirap? Lalabas kasi ang katotohanan. Hindi po ba? Iniintay pa nga nila yung kinu-question nila, yung desisyon ng ICC. Di po ba? Kinu-question din po ng grupo ni dating Pangulong Duterte, nila Attorney Kaufman, yung jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Di po ba? Kinu-question nila yan dahil hindi na tayo kasapi niyan. Ngayon, kailangan nilang questionin. Question nila yung pag-aresto naman. Isasama nila yan. Yung pag-aresto. Hindi po ba? Ngayon, nakita nyo po, natatauhan na po sila ngayon. Kasi, wala naman po kasing kasamaan. Wala pong kasamaan na magtatagumpay ng matagal. Hindi po ba? Yung ginawa nilang kasamaan, di umano, sabuatan di umano sa dating Pangulong Duterte, hindi po magtatagumpay yan at hindi po tatagal ng matagal yan. Hindi po aabuti ng mahabang panahon yan, mahabang taon. Hindi po ba? Lalabas at ang katotohanan po ang magtatagumpay dyan. Hindi po ang kasamaan. Kabutihan pa rin. Mananaig pa rin po ang katotohanan, kabutihan. Hindi po ba? Dahil po rito, hindi lang po mata ng Pilipino ang nakatutok ngayon sa ICC. Mata po ng buong mundo. Nakatutok po sa ICC ngayon. Ang buong mundo at ang karamihan ng leader ng bansa ng mundo, sa buong mundo ang mga leader, nakatutok po sa ginagawa nilang investigasyon sa dating Pangulong Duterte. Kaya nga po rito, mabubunyag po ang katarantaduhan nila di umano, ang kanilang sabuatan at ang hindi nila paggamit sa proseso ng batas di umano. Ito'y mabubunyag. Di po ba? Dahil kumalat na ito. Tapos ngayon, hindi naman po nila pwedeng bawiin o baliin ang investigasyon ng Senado. Kasi naisampa na rin po yan sa Ombudsman yung investigasyon ng Senado. Kaya nga lang po, nagtataka nga lang po tayo sa Ombudsman natin dahil malapit na pong magretiro si Ombudsman Martires. Yung 10 araw, mga kabayan, na sinasabing dapat ay kasuhan na ang mga nagsabuatan dyan. Hanggang ngayon po, wala pa po inilalabas doon po sa 10 araw. Ano na po ang nangyari dyan, Ombudsman? Yung sinasabi nyo po 10 araw na dapat ay sagutin na maakusado na nagsabuatan sa ginawang kidnapping di umano sa dating Pangulong Duterte. Ano na po nangyari? Yung 10 araw po, Ombudsman, naging ilan na po? Buwan na po. Tumagal na po ng tumagal, Ombudsman. Hindi lang po 10 araw. Buwan na. Nasaan na po?
yung counter affidavit ng mga na dapat ay sampahan daw ng kaso. Di po ba? Ayaw pa rin nilang ilabas ang katotohanan ng ombudsman, yata. At ganoon din po ang Korte Suprema. Kasi pag naglabas na rin po ng final decision ang Korte Suprema at ang ombudsman na mali po ang ginawa nilang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte, tapos na po ang boxing. Tapos na po. Dahil ang usapin po sa ICC ay batas. Batas po. Kailangan po ang proseso ng batas. Hindi po kailangan ng shortcut na katulad na sinasabi ni Jose Castro. Kailangan wag mo nang questionin lahat ang ginawa ng gobyerno. Ganyan po gusto nila palabasin eh. Wag nyo nang questionin kung paano inaresto si dating Pangulong Duterte. Mag-focus na lang kayo doon sa kaso. Nakita nyo po kung ginagawa po tayong tangat bobo. Gusto niya shortcut. Wag nating questionin ang ginawa ng gobyerno na pag-aresto na hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte. Sige nga, magpo-focus na lang tayo sa sinasabi ng Vice President na gawa-gawa lang yan, yung ebidensya na yan. Mga kababayan, ibang klase kayo. Hindi po ba? Tapos sasabihin nyo, baka maging negatibo? Hindi po ba? Gawa-gawa na lang ninyo maibidensya dahil wala na maibidensya na. Hindi po ba ayon na rin sa Vice President? Kaya ito po si Yusek, habang tumatagal po at ito po hindi pa matatapos dahil nga po kailangan po nilang gipitin at pagtagalin yan. Hindi po ba? Kaya lang po yung katotohanan po ay sumisingaw. Hindi po nila maitatago po ang katotohanan. Lalabas at lalabas po yan ang katotohanan dahil po ang ginawa po nila ay mabaho. Aalingasaw at aalingasaw po ang kanilang baho. Hindi po ba? Yusek, abogado ka pa naman, kaya ka tuloy natatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. At kaya ka rin natatawag na pinsang ka ni Franz Castro dahil isa kang abogado kuno, pero nagpapakabobo po yata kayo. Nagpapakabobo po yata kayo sa batas. Abogado pa naman kayo. Hindi po ba? Yusek. Maraming salamat po mga kabayan. At tanga na lang po at bobo at gago ang maniniwala po sa ganitong proseso ng batas na gusto nilang mangyari. Hindi po ba? Hindi po tayo tanga, bobo at gago mga kababayan. Yung mali ay pilit po nilang itinatama. Yung tama, pilit po yatang nila ni minamali. Ganyan po yata sila magtrabaho. Yung tama na dapat ay bigay nilang proseso ng batas ay pilit po nilang minamali. At shortcut. Ang kailangan tama, mga bayan, ay mali. Pero yung mali na ginawa nila ay kailangan itama. At kailangan maniwala tayo sa kanila. Ganun po ba? Ganun po ba, Yusek? Good luck na lang po sa inyo. Lalabas po talaga ang katotohanan, mga kababayan. Dahil po sa pagiging swapang, ganid, greedy sa kapangyarihan. Yan po talaga ang lalabas po talaga, mga kababayan. Pagka ikaw ay swapang, greedy sa kapangyarihan, talagang hindi ka maaagawa ng tama, mga kababayan. Karamihan magagawa mo ay puro mali. Hindi po ba? Thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, si Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada,
at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po mga kababayan, bago po tayo magtapos, lagi ko pong hiling na sana po magkaisa po tayo na isama po natin sa ating madasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte mga kababayan. At sana po madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at mailayo po sa kapahamakan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating madasal at panalangin, mga kababayan. At maraming salamat po mga kababayan. At sa muli po, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.